Samantala, balot ng dalamhati ang mga kaanak na mga namatay sa malagim na sunog na yan sa lungsod ng Butuan. Nakatutok doon, live sa mga sandaling ito si JP Soriano. JP, ano na ang balita dyan? Mike, napakalungkot nga ng balitang ito at nandito tayo ngayon sa likod natin ang mismong lugar kung saan nangyari ang sunog. Pang abong araw na naglaho ang pangarap ng mga kaanak ng mga namatay dito sa isang establishmentong sunog kaninang na nangyari pasado alas 4 ng umaga kanina. Ang kaanak ng ilan sa 17 namatay pilit na humahanap ng lakas ng loob sa isa't isa na magkakasama sila ngayon sa Relief Action Center sa tapat ng nasunog na gusali. Mike, mga litrato na lang nang naiwan sa kanilang alaala ang ipinakita nila sa atin. Ang 17 na namatay ay mga nagtatrabaho halos lahat sa Novo Jeans and Shirts. Sa isang quarters lang sila natutulog. Ilan lang sa mga kaanak na nakausap ko ay mga kaanak nina Pinky Despolo at Maribel Buico. 3 ang nakaligtas sa sunog, Mike. Sila ay sina Vicky Velez, Grace Canoy at Maylin Tolo. Dinala sila sa isang ospital kanina sa Butuan pero na-discharge din. Kasalukuyan pa rin inaalam ng Bureau of Fire Protection, Mike, ang sanhi ng sunog na umabot sa general alarm. Iniimbestigahan din, Mike, nila kung totoo raw ang sinasabi ng ilan na nakakandado raw umano ang tulugan ng mga biktima. Narito po ang pahayag ng ilan sa mga kaanak ng biktima at investigador sa sunog. Pero hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi walang staff, walang personnel sa Novo na napagkita sa amin. Actually, I was shocked and sudden kasi paano ko haharapin yung buhay na mag-isa na lang. So, lahat ng pwedeng mangyari sa buhay, paubaya ko na lang po sa kung may kapal po. Sa ganong oras na alas 4, siyempre may membing pa yung tulog, di ba? So, siyempre nasupukit na muna yon bago nasunog. Alam mo, Mike, nalaman natin na karamihan doon sa mga babaeng namatay sa sunog na yan ay ang mga breadwinner at siyang tumataguyod sa kanilang mga kaanak. Kaya doble sakit daw ang nangyaring ito at doble dagok sa kanilang mga kaanak. At bilang pagluluksa nga ang lokal na pamahalaan ng Butuan ay bukas i-declare nila ang day of mourning para sa mga naging biktima. Mike? Ang importante ngayon para doon sa mga naiwan ng biktima, JP, meron bang tulong na ibinibigay at ibibigay yung may-ari o mga may-ari ng establishmento na nasunog, JP? Mike, sa ngayon hindi pa malinaw kung meron bang naipangako o nangako ang may-ari ng pamunuan ng kanilang pinagtatrabuhan kung meron silang iabot na tulong. Pero ayon sa Fire Department at sa lokal na pamahalaan, sila daw ay willing makikooperate sa gagawing investigasyon at sa lahat ng kanilang mga katanungan. Sa ngayon, Mike, naririnig natin kanina yung mga kaanak ay humingi sila ng hustisya at talagang humingi sila ng tulong sa kanilang pinagtatrabuhan na makausap natin. JP, may balita ba dyan kung kumikilos yung pamahalaang panlusod ng Butuan para matukoy kung anong pananagutan sa ilalim ng batas nung may-ari nung kumpanya na yan dahil doon sa loob nila natutulog yung mga trabahador na mga namatay, JP? Oo nga, Mike, talagang requirement daw, nalaman natin doon sa mga kaanak na requirement daw para doon sa mga biktima, sa mga sales lady at mga nagtatrabaho na matulog dito sa kanyang quarters. Hindi natin alam kung ano ang mga violations dyan, kung ito ba pero ito talaga ay kanilang titignan at iimbestigahan nila, sa katunayan, Mike, nagkaroon na sila ng pagpupulong kanina kasama ang BFP at ang ilang mga opisyal ng establishmentong ito at sa ngayon wala pang gaanong detalyeng na ilalabas ang autoridad pero isa lang ang tiniyak na BFP, Mike, aalamin daw talaga nila kung ano talaga ang sanhi ng sunog at kung totoo ba na yung sinasabing balita na nakandaduhan o mano ang pintuan ng kanilang quarters. Maraming salamat, JP Soriano.